Okay, dumako na po tayo dito sa Impactita de Sara Impactita. Eto na po eto na po. Sara Impactita de Impacta. What the fuck? Nagsagawa po, eto na, nagsagawa po ng fun run, Duterte run. Putik, parang sinabing Duterte, Sara Duterte, tumakbo ka, Duterte run, tililing. Diba? Duterte run, busy talaga si Sara sa pagiging abnormal no? Grabe, no? Grabe si Sara, no? Busy sa pagiging abnormal, sa pagiging tililing Alam niyo, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo ganun na po ba talaga? Ha? Ganun na po ba talaga tayo? Ha? Ganun po ba talaga tayo? Ha? Ganun na po ba talaga tayo? Ang standard natin, Sara Duterte na? Ha? Standard natin, Sara Duterte na ang pagka-presidente? Ganun na tayo kawalang kwenta, walang modo? Pakita ko talang, bago tayo dumako sa Sara Duterte ran, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ayun. So, your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa po nila, ikaw yung hope nila. Yan ba yung presidente nyo? Tingnan nyo. Abnoy. Thank you, pare Eduardo. Nagpa-practice ng tumakbo sa batas, Parjolo. Kaya nga run. Tingnan nyo kung gaano ka abnoy. Hindi, video niya mismo yan tingnan nyo po kung ano gagawin. Kung gaano ka abnoy. ayun. So, Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa po nila, ikaw yung hope nila. Yan ba? Yan presidente nyo, ganyan? Abay, tanginan nyo. Patayin mo si BBM? No joke. Yan presidente natin. Puti kalbawa, ini-interview ng international media sa APEC. Ini-interview siya sa ibang bansa. What can you say about China? I don't know. Ganito na tayo kabobo? Ang standard ng pagka-presidente, Sara Duterte? Ganun na tayo? Anong klaseng kainat na natin yan? Samantalang dati, standard natin on a high level. Miriam Defensor Santiago. Yan ang mga standard natin nun Ngayon, nung nawala si Miriam, the president that we never had. Yan ang pangihinayang. Ngayon, magkakaroon tayo ng presidente, the president who we should never vote. Tingnan mo, baliw. ayun. So, Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa po nila, ikaw yung hope nila. Ayup, di ba? Galing lang, di ba? Galing, no? Abnormal lang. Eto. Ayan na. Sara Duterte run. Tignan nyo naman po kung gaano ka bobo talaga. Tignan mo naman, kung di ka ba naman tanga, padran lang, lalagyan mo pa ng pusang inang niyang palpito. Tignan nyo naman, padran lang, kinuha mo pa yung palpito. Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Para saan? Bobo ka ba, Sara? Ginagamit mo lang yan. Saan? Formal situation. Formal event. Paano nakaganyan ka kung di ka ba namang mesayad hayop ka? what the fuck? Pero mo naman, madaling araw nilabas yung ganyan niya, Ang lakas ng tama, men. Iba na to, men. Iba na to. Hindi lang rugby ang tinitake neto, men. Ilalagay mo yung palpito mo dyan? Ilalagay mo yan? Para saan? Sino kaharap mo? Mga nakaharap mo, naka-cycling? Naka-pek-pek shorts?
Sino kaharap mo dyan? Mga naka-pek-pek shorts, naka-cycling, nakatibak. Anong klase pag-uutak to? Nakdang rating talaga, oo. Ano ba naman? Ito ba ang presidente nyo? Nagpoproklama pa na ang busy niya si Marcoleta. O ano ka ngayon, Amy? Binaba ka. Sabi ko naman sa'yo, bababa at bababa ka. Kahit anong sakripisyo mo, kahit anong paninira mo, biro mo, pamilya mo na ang sinira mo, hindi ka pa rin tinanggap ng mesayad na vice presidente mo. Anong ginawa sa'yo? Binaba ka, baba, baba, baba. Patayin mo si BBM. No joke. Pakinggan natin ang interview ng isang metililing. Niit ni Vice President Sara Duterte na hindi raw dapat humindi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong dapat siyang magpa-drug test. Yan ay para patunayan daw ni PBBM na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Okay lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ang Pilipinas. Grabe Hindi niya daw masagot, magkakagulo daw ang Pilipinas. Anong magkakagulo? Utak mo lang ang magulo. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Utak mo lang ang magulo. Kasi nga, akala mo nakaraan, maipoproklama ka na, may pabarong-barong ka pa, baliw. May pabarong-barong ka pa nakaraan. Nakapostura ka pa. Naghihintay ka sa isang restaurant. Ipoproklama ka na pagkatapos ni Amy. Anong nangyari? Naduwal ang mga tao. Aray ko. Naduduwal na mga tao sa pagmumukha mo. Anong sinasabi mong dapat hindi tanggihan? Your Honor, Mr. Chair, this is a crazy lady. Remember, in the court, the accuser must provide the real evidence, okay? And that's the law, not bulalo. Okay? The accuser must provide the real evidence against BBM. You are the one who must provide that BBM is an addict. Okay? And not the president should go and or undergo a drug test because he did it already. Okay? So, you, the mother, father, accuser, must provide the real evidence that BBM is addict. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya! Pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Kakawawa si Amy, no? Ang pangit ng script. Naduwal ang mga tao Kakaawa si Amy. Ano nangyari sa Anong resulta? Amy, anong resulta ng ginawa mong kabobohan? Ang Operation Boba. Bobo na president, baba na vice president na plano. Nga. Nandiri yung mga tao Nandiri yung mga tao sa inyo. Kaya na kayo. Operation Boba.
Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi. Ba't si tatay mong Corduroy ang betlo gumindi? Boba! Tatay mo nga hindi nag-drug test sabog na sabog. Sa sobrang sabog, namingger ng katulong. Patayin mo si BBM? No joke. Alam mo, Sara, bilib din kami sa'yo Bilib kami sa'yo, ha? Wala kang tinitake ng gamot, pero sabog ka. Paano mo nagagawa ang ganyang tama? Ha? Sara, paano magkaroon ng ganyang tama? Hindi ka nagda-drugs, hindi ka nagra-rugby, pero iba yung tama mo, sabog pa rin yung utak mo. Paano yan, Sara? Paano yan? Paano mo nagagawa yan? Ha? Sabog yung utak mo pero wala kang tinitake ng drugs. Special species ka. Diba? Tatay mo ang adik. Si Barbie Duterte, adik. Ano sabi ni Elena Darna? Lahat ng drugs tinikman nila. At tapos doon, nagtikiman sila. Si Chong Kitty, hindi lang adik, build. Diba? Ano pagmamalaki ng pamilya mo, Sara? Sige nga, ano pagmamalaki ng pamilya mo? Padrug test kayo ng padrug test. Kayo ang mukha-mukhang adik. Pag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 pa raw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maingay. Matagal na po itong narinig ba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik to sa pwesto. yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaan na ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa... Kunyari pa, walang alam. Kunyari, wala siyang alam na distab. Nek-nek mo! Administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot. Oo, to see is to believe. Tignan mo yung tatay mo. To see is to believe. Diba? Tignan mo yung tatay mo. To see is to believe. Kita mo? Ano? Naglulupasay kayo ngayon. Diba? Yun ang to see is to believe. Kita mo, naglulupasay kayo ng mga kapatid mo. Pati yung mga didisit na luga, naglulupasay ngayon. Hindi nila matanggap na sinasabi niyong weak leader. Pinatapo ko ng betlog na Corduroy. Diba? To see is to believe talaga. Diyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mo na... Ganyan ba yung ano nyo? Ganyan ba yung VP Sara nyo? Namimili kung saan siya aaten? Abay, tanga kayo!
Ha? Ganyan ba yung ano nyo, presidente nyo? Namimili kung saan siya ate sa Congress, di siya pupunta. Pag sa Senado, marami siyang kaalyado, doon siya pupunta. Oh, duwag eh. Duwag. Duwag na mabulatlat ang pagnanakaw niya. Pero hindi niya alam, yayariin siya ni Risa Ontiveros. Oh. Kala mo, lulusot ka. Tingnan natin kung makakalusot ka kay Risa Ontiveros. Oh, di ba? Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil
inyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin